Isa sa mga pangunahing programa ngayon ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process ay ang pagpapadaloy ng peace education sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas, alinsabay sa Executive Order 570 o ang Institutionalizing Peace Education in Basic Education and Teacher Education. May dalawang layunin ang programang ito. Una ay ang pag-mainstream ng mga konseptong pangkapayapaan sa kurikulum ng elementarya at high school. Ito ay hindi bago o dagdag na aralin. Ang mga konseptong pangkapayapaan na ito ay isinasama sa pamamaraan ng pagtuturo. Ang pangalawang layunin ay ang pagtingin sa kurikulum ng mga institusyon na nagsasanay sa mga guro upang ang mga aral pangkapayapaan ay maituro na sa kanila bilang paghahanda sa aktwal na pagtuturo sa mga paaralan. Nakita nila na napaka-laki ang role ng eskwelahan. Training peace education, not just an integration, not just an intervention, but part of the policy, part of the system of all these schools, private and public schools in the entire nation. Teaching our students and learners the values, the peace-related values, love, patience, acceptance, in order to make these students peace builders, peace-loving individual. Sabi nga, yung unang mga training na ginawa namin, para lang masimulan na yung proseso. But the sustainability factor would really depend on the work that we will do with CHED, the Commission on Higher Education, particularly on evaluating the curriculum of teachers. Pag naipasok ito, either as another subject o na-incorporate sa kanilang existing subject na tinuturo sa mga teachers, we would be producing teachers who already know how to teach peace. Isa sa mga naging resulta ng pagsisikap na ito ay ang pagtatalaga ng mekanismong Schools of Peace na pinangunahan ng isang maliit na paaralan sa lungsod ng Cotabato. Hi, good afternoon, visitor. I'm Junada Tatschika Mensa. Welcome to Grade 3 Harmony. In 1997, right after the signing of the peace agreement between the government of the Republic of the Philippines and then the Moro National Liberation Front, this school was established through the Regional Office Number 12, Department of Education, under the leadership of Regional Director Estrella Abid Babano as a School of Peace. This became the flagship project as a response of the Department of Education in peace-building initiative in South Central Mindanao through improvement of the basic education services. Isinaalang-alang ang laki ng populasyon ng mga pamilya ng dating combatants ng Moro National Liberation Front na pumapasok sa paaralang ito. Karamihan sa mga mag-aaral dito ay pawang nakaranas na ng digmaan. Naging instrumento umano ang pagkahirang nila bilang School of Peace upang matulungan ang mga kabataan na makalimot sa trauma dulot ng ilang dekadang kaguluhan at pakikibaka ng kanilang mga magulang. That's the focus, to heal this trauma in which our pupils and students are experiencing when they became victims of this war. They go with their parents, staying in the fight, and so you can see how these students would become if this school will not respond to that need. So we create this school, the Department of Education made this school a school of peace to respond to that need, that pupils will live normal life as the other children in their surroundings. Nang ito ay madeklarang School of Peace, kagyat na nagbigay ng tulong ang nasyonal na gobyerno, gaya ng pagbigay ng uniforme, gamit pang eskwela at educational materials. At malaking bahagi ng tulong ay ang pagsasanay sa mga guro na isa-puso ang paggamit ng mga konseptong pangkapayapaan sa pagtuturo. We started with the teachers kasi sila ang sila yung frontline.
Sila yung nag-i-implement yung mga teachers. Now, kung titingnan mong mabuti sa simpleng paggawa ng isang framework, magsimula tayo o kami ang eskwelahan doon sa mga teachers. Dahil ang impact nito, kung ang mga teachers na transform, so nagkaroon ng wide influence nito sa curriculum. Halimbawa, ang lagi kong ginagamit na example sa English Diba? For example, ang lesson nila is how to use a dictionary. At diba tinuturo naman yan. Instead na kung ano-anong words yung ipapahanap, ang pinapahanap, halimbawa, find the definition of peace, conflict, negotiation. So natututunan pa rin ng mga bata yung skill of using a dictionary, but at the same time, natututunan din nila yung mga concepts na itinuturo. Sa una, malaki ang pag-alinlangan ng mga guro dahil sa malaking responsibilidad na kanilang gagampanan kasabay ng pagdeklara ng paaralang J. Marquez bilang isang School of Peace. It's really a prestige, no, in our part, and we really take pride na to be called as a School of Peace. That's why I said that with our title as a School of Peace, it's not really a joke for us, for the teachers, to really advocate peace like that. But then we are trying, kaya yung mga teachers talagang they are committed to do their work as peace advocates. For me, being a teacher in the School of Peace is very challenging in the way that marami na kaming trabaho sa regular na teaching in everyday life namin. Andyan pa yung dates na lesson plan na ginagawa namin, and then yung strategies na i-integrate namin. So, sa dami ng trabaho, kumbaga pa sa overlapping of activities. So, na-challenge kami, kumbaga natitrip yung trabaho namin, dahil sa gusto rin namin na ma-reform yung mga bata at yung sarili namin. So, kailangan namin gawin yung dapat para namin yung tinatawag natin na peace. At first, ang feeling ko talaga, yung sabihin nila maging School of Peace na ito, medyo kabado, and then, aside from that, puzzle kami, what is this School of Peace all about? So, nung ngayong intindihan na namin, we undergone through different capability building activities, na gano'n. So, naintindihan na namin what is our role, kung paano namin ihayag sa mga bata, paano namin matulungan ang mga bata para yung kanilang pag-uugali ay mabago. And then, we are happy kasi nga, hindi lang sa community namin dito sa J. Marquez, not only to our pupils, ngayong na-replicate na ito, marami ng schools, kumbaga naging model kami, we are happy and proud na at least kahit pa paano naging venue kami or instrument for conflict transformation. We are very proud, ma'am, to become a teacher here in the School of Peace. Kaso nga lang, meron kaatibat din na kaba, syempre, kasi it's a very big responsibility on our part. Paano namin ituturo yung kapayapaan. Isinailalim sa masusing paghahanda ang mga guro upang sila ay mahubog at maging huwaran ng kapayapaan. Kasama rito ang pag-aaral ng pagkamit ng isang culture of peace, di lamang para sa paaralan, ngunit higit para sa kanilang sarili. Here from J. Marquez School of Peace, undergone seminar workshops about how to, deal with cultural peace. Kasi ang peace is a very long process, ika nga sabi nila, no? So, very hard talaga. Kailangan talaga yung advocacy na seryosohan. Kasi nga, pero masaya kami dahil lahat ng peace values we act as a models. And then the children also follow, and then yun na nga na-apply nila outside, in their family, in their friends. And then also, we are also very thankful na na-replicate na rito yung School of Peace outside. Pero ang amin talagang nahihirapan kami kasi considering yung aming community dito is prone to killings, yung mga shooting. So yung mga bata, na-witness talaga nila